Naku po, eto na mga kapatid. Nilinaw na ni President Marcos kung kailan mai-invoke o kailan ipatutupad ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika, mga tol. Kaya dapat mag-ingat dito ang incheck. Pag-ingatan nila yung mga kilos nila, mga tol, yung mga China Coast Guard. At least ito, i-broadcast na to ni PBBM at maririnig to ng Chinese Embassy, ng China, ni Xi Jinping, ng kanyang Coast Guard. O wag na nilang subukin. Dahil pag ito nangyari, talagang malaking gulo to, mga tol. So ito, panoorin natin mga kapatid mula sa UNTV ulit. Yan o, PH-US Defense Deal, yung Mutual Defense Treaty natin. Maipatutupad kapag may nasawing Pilipino sa West Philippine Sea. So papaano may masasawi mga kapatid? Kapag yung pambobomba nila ng water cannon ay nagdulot ng hindi maganda, mga tol, sa mga sakay ng barko na ginagamitan nila yon, pwedeng ma-invoke mga kapatid yung Mutual Defense Treaty natin. At yun ay isa sa mga ayaw mangyari ng China. Kasi kung gusto nilang mangyari yan, mga tol, hindi lang water cannon gagamitin sa atin ng mga yan. At kung gusto nilang maipatupad talaga yung Mutual Defense Treaty na yan, sila mismo hahatak nung BRP Sierra Madre. Kaso hindi nila magawa yun. Hindi nila magawa yun, mga tol, kasi nga mayroon din silang pinangingilagan eh. Pero ito, panoorin natin to mula sa UNTV News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa UNTV. At syempre dito na rin kung bago ka pa lamang at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Alright, paki-like na rin po ang video natin para mas maraming Pilipino pa magising sa katotohanan. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maigigiit lang ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung may masawing Pilipino sa West Philippine Sea. Tandaan niyo itong mga nakaraang pang-water cannon nila sa atin, mga tol. Nasira yung barko natin. Yung una, 4 ang nasugatan. Yung pangalawa, 3 nasugatan, mga tol. No? Kapag mas lalo pa nilang tinindihan o pag lalo pang naging agresibo ang aksyon ng China, posible talaga yon, mga tol. May masawi dyan sa mga sakay ng barko. At kapag yun ay nangyari, hindi na tayo pwedeng magkibit balikat kasi sobrang aping-api na tayo nun, mga tol. Diba? Kahit sabihin mo ayaw mo ng gera, pero ganun ang ginagawa sa atin at pag pinabayaan yun, mas lalo pang dadami ang masasaktan dahil sa ginagawa nila. So eto, babala na rin to para sa China, no? Na hinay-hinay lang sa mga kilos ninyo. Hindi pa katapusan ng mundo para mag-react kayo ng ganyan. Magdadala lang kami ng supply sa BRP Sierra Madre. Ire-repair lang namin yung outpost namin. 'Di ba? Sobra-sobra kayong mag-react. At pag sobra-sobra react nyo at nasobrahan din yung damage ninyo sa amin, ako, Ng Pilipinas at Estados Unidos kung may masawing Pilipino sa West Philippine Sea. Ginawa nito ang pahayag sa Foreign Correspondents Association of the Philippines 50th Anniversary Presidential Forum. As long as they have actually caused casualties and has killed the servicemen, then that whatever their designations are, whether they're merchant marine or Coast Guard or actual gray vessels or Navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. I think Secretary Austin explained it very well. Nako, ayaw na ayaw nila Roque to kasi pag nangyari yan, mga tol, at natuloy ang Mutual Defense Treaty, mapapahiya siya. Yun naman ang mahalaga sa kanila eh. Yung sarili nila di ba? Yun naman ang importante sa kanila mapapahiya sila. Bakit? Kasi sinasabi niya na hindi daw tayo susuportahan ng Amerika at walang tulong tayong marireceive sa Amerika, mga tol. Pero eto, inexplain na nga ni PBBM at yun din naman daw ang ine-explain ni Austin na kapag merong nasawi, mga tol, na mga personnel, AFP, Navy o PCG o kahit yung mga mangingisda natin, mga tol, na muntikan na ring water cannon nung nakaraan, no? Talagang mai-invoke yung Mutual Defense Treaty natin. Yun ang paraan kasi pag atake na talaga yun, mga tol 'Di ba? Hindi na yun yung tipong basta-basta hinaharang lang tayo. Ngayon talagang ibang usapan na yun. At imagine nyo kung hindi Marcos ang nakaupo at imagine nyo kung ang nakaupo diyan wala-wala lang, no? Paano niya kaya i-explain sa pamilya nung nasawi kung ano ang kanya magiging tugon? If any Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty.
Naniniwala naman si PBBM na tutuparin ng Estados Unidos ang pangako nito sa Pilipinas kaugnay ng West Philippine o South China Sea. Sa gitna ito ng posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Amerika. Nakatakdang muling magharap sina US President Joe Biden at dating American Chief Executive na si Donald Trump sa presidential rematch sa November. Ayon kay PBBM, tiniyak ni President Biden ang commitment sa Pilipinas ng Estados Unidos. I believe that what we have agreed with the United States are beyond politics, and I think that since they almost rise to treaty agreements. Those treaty agreements must be honored, and that I think puts us on good ground. Nakatutok naman anya ang Pilipinas sa magiging resulta ng US elections. Samantala, iginiit ni PBBM na wala itong planong magdagdag pa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa gitna ng umiigting na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Okay. So tama na yun, no? Yung mga EDCA sites na nandirito sa Pilipinas. Taong 2014 ang lagdaan ng EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. 2016 naman ang magkasundo ang dalawang bansa sa pagkakaroon ng 5 inisyal na EDCA sites. Noong nakalipas na taon ang ianunsyo naman ni PBBM ang 4 na bagong EDCA sites. The Philippines has no plans to open or to establish more EDCA bases. Rosa Licoz. Malinaw na malinaw mga tol, no? Na ayaw rin naman ni PBBM ng gera. 'Di ba? Ayaw natin mga tol, lahat ng sumusuporta sa mga kilos niya para ipagtanggol ang ating bansa, para ipagtanggol ang soberanya. Walang may gusto. 'Di ba? Walang may gusto nun mga tol. Ang sarap-sarap mabuhay ng payapa eh. Pero syempre mga kapatid, lahat ng mga bagay may hangganan 'yan. At kung yun talaga ang nakatakda, wala ka ring magagawa para pigilan 'yan. It's either pumalag ka o magpaalipin ka. Yun lang yun. Dalawa. Kasi kahit naman nung una at ikalawa mga tol kung sino yung mananakop, aalipinin nila kung sino yung mga sinakop nila eh. 'Di ba? Panahon ng Kastila, for example, mga tol, sinakop nila tayo o ang ginawa nila sa atin, kinaibigan ba tayo? 'Di ba inalipin tayo? Sumunod doon yung mga Amerikano, sumunod doon yung mga Hapon, tapos bumalik ulit yung Amerika, mga tol. 'Di ba? Lahat yan talaga alipinin ka ng mga yan. So dalawa lang yan. Maging sunod-sunuran ka sa kanila, alipinin ka nila para safe ka. Hindi mo rin alam kung safe ka talaga. O ipaglalaban mo ang iyong bayan, ipaglalaban mo ang iyong bansa laban sa mga mananakop. So matibay na ano na yan, matibay na salita na yan. Mai-invoke ang Mutual Defense Treaty na kasunduan niya ng Amerika at ng Pilipinas noong pang panahon ni ano yan, PG Quirino pa yan mga tol, sobrang tagal na niyan. 'Di ba? So sa November daw magkakaroon ng rematch etong si Biden at saka si Trump. So kung si Trump ang mananalo, panibagong palatuntunan naman 'yan. Ewan natin kung ano mangyayari mga tol. Pero kung si Biden mananalo o kaya kung tatakbo siya ulit, 'di ba? At ipagpapatuloy niya, pag hindi niya tinupad 'yon, mapapahiya siya pa, ironclad pa siya tapos hindi naman pala niya tutuparin, 'di ba? Pero isa yung natitiyak natin mga tol, habang merong mga malalaking bansa ang nasa likod natin, distansya ang China. Talagang atras sila mga tol, hindi nila kaya makipagsabayan, hindi nila kayang sindakin yung hindi nasisindak sa kanila. Ang kaya lang nila mga tol, yung nagpapauto sa kanila, ang kaya lang nila yung natatakot sa kanila. Yun ang ano na talaga nila, yun talaga ang style nila kahit noon pa nung panahon ni Duterte, nakita naman natin, di ba? Gustong i-drill ni Duterte yung langis para sana sa kapakinabangan ng Pilipinas yun. Imagine nyo kung naipagpatuloy yun, ang yaman sana ng Pilipinas, di ba? Kaso tinakot siya ng China so hindi na lang. 'Di ba? Kaysa gerahin daw siya, takot daw siya sa gera Hindi naman siguro aabot sa ganun 'yon kasi karapatan naman natin 'yun Pero wala na, nangyari na 'yon, pass is pass. Ngayon hindi na siya presidente, dapat kung ano hakbang ni PBBM sinusuportahan na lang niya. Kaso wala umugong kasi yung ICC. Yun na kinatakutan niya isang beses, ICC, kaya siya nagalit dito sa Marcos dahil sa ICC. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.